Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagtanggap sa ating komunidad ng pananampalataya. Ako'y labis na natutuwa na nandito kayo ngayon at umaasa akong ang ating pag-uusap ay magiging makabuluhan para sa ating lahat. Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang isang napakamahalagang paksa na tiyak na makakabukas ng ating isipan at puso. Ngayon, ang ating tema ay mga palatandaan na ang Diyos ay nagtatrabaho sa iyong buhay ngayon at maaaring hindi mo pa ito napapansin. Tama ang narinig ninyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong abala sa mga gawain, problema at mga alalahanin na maaaring hindi natin napapansin ang mga himalang nagaganap sa ating paligid. Maraming tao ang nag-iisip na ang mga senyales ng pagkilos ng Diyos ay palaging malalaki o kapansin-pansin. Ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay maaaring maging napakasimpleng mga bagay na nagiging bahagi na ng ating buhay. Kaya naman, nais kong hikayatin kayong makinig ng mabuti at magbigay ng oras upang pagnilayan ang mga bagay na ito. Magsimula tayo sa isang simpleng katanungan. Kailan mo huling naramdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Maaari itong sa pamamagitan ng isang simpleng ngiti ng isang estranghero, isang mensahe na umantig sa iyong puso o kahit na sa mga pagkakataon ng pagdadasal kung saan tila may kasagutan sa iyong mga tanong. Ang mga maliliit na pangyayari na ito ay maaaring mga paraan ng Diyos upang ipakita sa atin na Siya ay nandyan, nagtatrabaho sa ating mga puso at isip. Sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga palatandaan. Marahil ay nakakaranas ka ng mga pagsubok, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga oportunidad na nagbubukas. Ito ay maaaring tanda ng Kanyang plano sa iyong buhay. Sa mga pagkakataong ito, hinihimok ko kayong magkomento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga karanasan. Ano ang mga senyales na inyong nakita na tila nagmula sa Diyos? Minsan, ang Diyos ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga tao sa ating paligid. Maaaring may mga kaibigan o pamilya tayong nag-aalok ng tulong o simpleng mga salita ng kaaliwan na nagbigay ng lakas sa atin. Tandaan, ang mga taong ito ay maaaring mga anghel ng Diyos na ipinadala upang ipakita sa atin ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Huwag kalimutang isubscribe sa ating channel upang mas marami pang mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon ang inyong matanggap. Ngunit ano ang iba pang mga palatandaan? Isa sa mga ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. Kadalasan, sa mga oras ng pagsubok, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo. Kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong uri ng kapayapaan, maaring ito ay isang klarong senyales na Siya ay kumikilos sa iyong buhay. Ngayon, nais kong hikayatin kayong patuloy na magdasal at magpakatatag. Sa kabila ng mga pagsubok, alalahanin na ang Diyos ay palaging kasama natin. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nawawalan ng pag-asa, maaaring dumating ang mga sagot sa ating mga tanong sa hindi inaasahang paraan. Maging bukas tayo sa mga posibilidad at huwag matakot na humingi ng tulong sa mga tao o sa ating komunidad. Sa ating paglalakbay, mahalaga din ang pagkakaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang salitang ating binibigkas. Ito ay isang aktibong proseso ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga plano. Kaya't kung meron kayong mga katanungan o nais ibahagi, i-comment lamang ito sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa ating komunidad. Sa susunod na mga bahagi ng ating talakayan, mas magiging malalim ang ating pag-unawa sa mga palatandaang ito at kung paano natin maikonekta ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Umaasa akong makasama kayong lahat sa paglalakbay na ito.
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito kung ito ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya sama-sama. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong nagiging abala sa mga pang-araw-araw na gawain na nagiging sanhi ng ating hindi pagtukoy sa mga senyales ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa Isaiah 43:19, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kakayahang lumikha ng mga bagong bagay. Sinasabi niya, narito, ginagawa kong isang bagong bagay, ngayon ay lumilitaw na ito. Hindi mo ba ito nalalaman? Ang tanong na ito ay nagbibigay diin na may mga pagkakataon at pagbabago na dumarating sa ating buhay. Ngunit madalas tayong bulag sa mga ito. Minsan, ang mga bagong simula ay nagmumula sa mga sitwasyon na tila hindi ka nais-nais o mahirap. Maaaring may mga pagsubok tayong nararanasan, ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang Diyos ay nagtatrabaho upang dalhin ang mga bagong oportunidad para sa atin. Isipin natin ang mga pagkakataon na maaaring dumating sa ating buhay, isang bagong trabaho, bagong kaibigan, o kahit na bagong pananaw sa mga bagay-bagay. Sa kabila ng mga ito, madalas tayong nakatuon sa mga bagay na hindi natin gusto o mga sitwasyon na tila problema. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga bagong simula at pagbabagong positibo kahit na hindi natin ito napapansin. Ang ating kakayahang makita ang mga pagbabagong ito ay nakasalalay sa ating pananampalataya at pagiging bukas sa mga posibilidad. Sa Romans 8:28, mayroon tayong pangako na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Minsan, sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, nagiging mahirap na makita ang kabutihan na nagmumula sa Diyos. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho sa ating mga buhay. Ang mga sitwasyong tila masalimuot at puno ng mga pagsubok ay maaaring maging dahilan upang tayo ay lumalim sa ating pananampalataya. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring maging pagkakataon upang tayo ay matuto, lumago at makilala ang Diyos sa isang mas malalim na antas. Madalas na ang mga pagsubok ay nagiging mga senyales ng kanyang pagkilos. Sa ating mga karanasan, nakikita natin na ang mga bagay na hindi natin gustong mangyari ay nagiging daan upang makilala natin ang mga biyayang hindi natin inaasahan. Ang Diyos ay may plano sa bawat sitwasyon at sa kabila ng ating kakulangan sa pag-unawa, siya ay kumikilos. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi bahagi ng ating paglalakbay patungo sa kabutihan. Kaya naman, mahalaga na tayo ay maging bukas at sensitibo sa mga senyales ng kanyang pagkilos kahit na sa mga pagkakataong tila madilim o mahirap. Sa Philippians 1:6 sinasabi na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa atin ay patuloy na nagtatapos nito. Ang kanyang gawain sa ating mga buhay ay hindi natatapos. Bagkus, ito ay isang patuloy na proseso. Sa mga pagkakataong tila stagnant o walang progreso, dapat nating alalahanin na ang Diyos ay aktibo pa rin sa ating buhay. Ang mga maliliit na hakbang at pagbabago na tila walang halaga ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ang kanyang kamay ay naroroon, nagtutulak at nagtuturo sa atin. Ang pag-unlad ay maaaring hindi agad nakikita, ngunit sa paglipas ng panahon, makikita natin ang kanyang mga gawa sa ating buhay. Kaya't sa pagninilay-nilay sa mga talatang ito, naway tayo ay maging mas mapanuri at sensitibo sa mga senyalis ng Diyos sa ating paligid. Sa mga bagong pagkakataon, sa mga pagsubok at sa ating patuloy na pag-unlad, ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating mga buhay. Tayo ay hinihimok na maging bukas sa kanyang mga plano at mga bagong simula.
At kahit na sa mga pagkakataong mahirap, maaari nating asahan na ang lahat ng bagay ay naglilingkod sa ating ikabubuti. Sa ganitong paraan, matututo tayong makita ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay, kahit na sa mga pagkakataong hindi natin ito nalalaman. Sa buhay ng bawat isa, may mga pagkakataon na tila ang Diyos ay tahimik at hindi natin siya nararamdaman. Gayunpaman, mayroong mga senyales na maaaring hindi natin napapansin, ngunit tiyak na nagpapakita na siya ay nagtatrabaho sa ating mga buhay. Isa sa mga talatang nagbibigay linaw sa katotohanan ito ay ang Roma 8:28. At alam natin na ang lahat ng bagay ay naglilingkod sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Madalas tayong nakatuon sa mga negatibong karanasan at pagsubok na nagdudulot sa atin ng pagdududa sa mga plano ng Diyos para sa atin. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, ang talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ang kabuuan ng ating sitwasyon. Ang mga pagsubok, sakit at mga hamon na ating nararanasan ay hindi lamang mga pagkakataon ng pagdurusa, kundi mga oportunidad upang mas mapalalim ang ating pananampalataya. Sa mga oras ng kawalang katiyakan, maaaring ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating mga puso at isipan. Hinuhubog tayo upang maging mas matatag at mas malapit sa Kanya. Sa mga panahong tayo ay naguguluhan o nawawalan ng pag-asa, mahalagang tandaan na ang lahat ng bagay, maging ang mga hindi magagandang karanasan, ay naglilingkod sa ating kabutihan. Sa kabila ng ating mga tanong at pag-aalinlangan, ang Diyos ay may plano at layunin para sa atin. Ang mga pagkakataon na tila tayo ay nag-iisa, maaaring ito ay mga sandali kung saan ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na lumapit at magtiwala sa Kanya. Ang mga hamon na ating nararanasan ay maaaring nagiging daan upang tayo ay makilala ang Kanyang presensya sa ating buhay. Minsan, ang mga bagay na hindi natin naiintindihan ay nagiging mga hakbang patungo sa mas malaking layunin. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay maaaring hindi kaagad magdala ng kasagutan, ngunit sa paglipas ng panahon, makikita natin ang kabutihan na nagmumula sa mga ito. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho, nag-uugnay ng mga piraso ng ating buhay upang makabuo ng isang mas makulay at makabuluhang kwento. Isang halimbawa na madalas nating makita ay ang mga tao na nagdadalamhati sa kanilang mga nawalang pagkakataon. Ang mga ito ay mga pagkakataon na tila napakalalim ng sugat at hindi na natin maisip na may magandang dulot pa ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita natin na ang ating mga karanasan ay nagbigay daan sa mga bagong oportunidad, mga bagong kaibigan at mga bagong pananaw sa buhay. Ang mga sugat ay nagiging marka ng ating paglalakbay at paglago. At sa bawat hakbang, ang Diyos ay patuloy na kasama natin. Ang Diyos ay hindi lamang nagtatrabaho sa ating mga panlabas na sitwasyon, kundi lalo na sa ating mga puso. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, maaaring siya ay nagtatrabaho sa ating mga damdamin, nagtuturo sa atin ng pagpapatawad, pasensya at pagmamahal. Ang mga pagkilos na ito ay hindi natin agad nakikita, ngunit sa ating patuloy na pagtitiwala, sa Kanya makikita natin ang mga pagbabagong nagaganap sa ating sarili. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ring maging mapagmasid. Minsan, kailangan lamang natin ng sandali ng katahimikan upang pahalagahan ang mga maliliit na bagay sa ating paligid. Ang isang simpleng ngiti mula sa isang estranghero, ang mga pagkakataon na tayo ay tinutulungan ng iba, o ang mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga ito ay mga senyales ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang mga ito ay paalala na hindi tayo nag-iisa at na ang Diyos ay laging nandyan,
handang umalalay at magbigay ng lakas. Sa kabuuan, ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho sa ating buhay sa mga paraang hindi natin palaging nakikita. Ang mga pagsubok, mga pagkatalo at mga pagsisikap ay bahagi ng ating paglalakbay. Ang lahat ng ito ay naglilingkod sa isang mas mataas na layunin na nagmumula sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, alalahanin natin na ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating kabutihan, at sa mga oras ng pagdududa, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ang magiging gabay natin sa ating paglalakbay. Sa ating buhay, madalas tayong nagiging abala sa mga pang-araw-araw na gawain at hamon na nagiging dahilan upang hindi natin mapansin ang mga senyalis ng pagkilos ng Diyos. Sa Filipos 1:6, sinasabi, "Tinitiyak ko sa inyo na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo." Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho sa ating buhay kahit na sa mga pagkakataong tila wala tayong nakikita o nararamdamang pagbabago. Minsan, ang ating pananaw ay limitado sa mga malalaking kaganapan o makabuluhang pagbabago. Naniniwala tayo na ang mga senyalis ng Diyos ay dapat maging maliwanag at kapansin-pansin. Ngunit sa katotohanan, ang mga maliliit na hakbang at unti-unting pagbabago ay maaaring magdala ng malaking epekto sa ating espiritual na pag-unlad. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa mga simpleng bagay. Ang mga pagkakataon na tayo ay nakakatulong sa iba. Ang mga sandaling tayo ay nagiging mapagpasalamat sa mga biyayang natamo. At ang mga pagkakataon na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Isang halimbawa ng patuloy na pagkilos ng Diyos ay sa mga oras ng pagsubok. Madalas nating iniisip na ang mga pagsubok ay parusa o tanda ng kawalang katiyakan. Ngunit sa katunayan, ito ay mga pagkakataon para sa atin na lumago at mas makilala ang ating sarili at ang ating Diyos. Sa Romans 8:28, nakasaad na at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga pangyayaring ito ay hindi nagiging madali, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may plano ang Diyos na naglalayong itaguyod ang ating kabutihan. Kapag tayo ay nagiging mapagmasid, makikita natin ang mga senyales na ang Diyos ay aktibong kumikilos sa ating buhay. Maaring ito ay sa pamamagitan ng mga tao na dumarating sa atin at nagdadala ng mga mensahe ng pag-asa, o mga pagkakataon na tayo ay nahahamon na lumabas sa ating comfort zone at magbigay ng tulong sa kapwa. Ang mga simpleng bagay na ito ay mga patunay na ang Diyos ay hindi natutulog. Siya ay patuloy na nagtatrabaho sa ating mga puso at isipan. Ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan ay ang pag-unawa na ang Diyos ay may sariling oras. May mga pagkakataon na ang mga bagay na ating inaasahan ay hindi nangyayari sa oras na gusto natin. Ngunit sa Filipos 1:6, sinasabi sa atin na ang Kanyang mga plano ay tiyak at hindi mabibigo. Ang mga hakbang na tila mabagal o hindi makikita ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay hinihimok tayong magtiwala sa Kanya sa mga oras na hindi natin nakikita ang Kanyang pagkilos. Sa ating paglalakbay, mahalaga ring maging mapagpasalamat tayo sa mga maliliit na bagay. Sa bawat araw, may mga biyayang dumadating na maaaring hindi natin napapansin. Ang simpleng pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan, at pagkakataon na makapaglingkod sa iba ay mga senyales ng pag-ibig ng Diyos. Ang ating kakayahang makaramdam ng saya at kapayapaan sa mga simpleng bagay ay mga pahiwatig na ang Diyos ay tunay na kumikilos sa ating buhay. Habang tayo ay naglalakbay sa landas ng ating pananampalataya,
dapat tayong maging mapagmasid at bulay-bulayin ang mga senyales na ito. Hindi lamang ito tungkol sa ating mga personal na karanasan, kundi pati na rin sa ating ugnayan sa iba. Ang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi para rin sa ating mga kapwa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagiging ilaw at asin sa mundo, tayo ay nagiging mga kasangkapan ng Diyos para sa kanyang layunin. Sa pagtatapos, ang ating pag-unawa sa mga senyales ng pagkilos ng Diyos ay nagdadala sa atin ng mas malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa mga susunod na sandali, tayo ay manalangin ng sama-sama, humiling sa Diyos na buksan ang ating mga mata at puso upang makilala ang Kanyang mga gawa sa ating buhay. Sa ating panalangin, hihilingin natin na maging sensitibo tayo sa Kanyang mga senyales at patuloy na lumago sa ating pananampalataya. O Diyos na aming Ama, sa iyong harapan kami ay lumalapit, puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay nahaharap sa mga pagsubok at pagsubok na tila mahirap unawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami ay naniniwala na ikaw ay patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang iyong mga palatandaan. Sa bawat umaga, sa bawat bagong pagsilang ng araw, kami ay binibigyan ng pagkakataon upang muling magsimula. Ang iyong mga biyaya ay umaagos sa aming mga puso. Kahit na madalas naming hindi napapansin, tulungan mo kaming maging mapagmasid sa mga maliliit na bagay na isinasagawa mo sa aming paligid. Sa mga tao na nagbibigay ng ngiti at ng mga simpleng salita ng kaaliwan, sa mga pagkakataong kami ay tinutulungan ng mga kaibigan at pamilya, naway makita namin ang iyong mga kamay na kumikilos. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang mga panahon kung saan kami ay nakasandal sa iyong mga pangako. Ang mga sagot sa aming mga panalangin ay maaaring hindi laging dumating sa paraang inaasahan namin, ngunit sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay naniniwala na ikaw ay nariyan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga senyales ng iyong pagmamahal na nagmumula sa mga simpleng bagay sa aming buhay. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng takot, iparamdam mo sa amin ang iyong yakap. Sa mga panahon ng pangungulila, sana'y madama namin ang iyong presensya na nagbibigay lakas sa amin upang ipagpatuloy ang aming landas. Ang iyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa aming mga kadiliman, kaya kami ay humihiling na patuloy mong ipakita sa amin ang mga palatandaan ng iyong pagkilos. Sa mga pagsubok na aming dinaranas, tulungan mo kaming umunawa na ang mga ito ay bahagi ng iyong mas mataas na plano. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan tungkol sa hinaharap, sana'y makita namin ang mga pagkilos mo sa aming kasalukuyan. Ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago at kami ay umaasa na ang iyong mga plano para sa amin ay puno ng pag-asa at tagumpay. Sa bawat hakbang ng aming buhay, ituro mo sa amin na ang mga palatandaan ng iyong pagkilos ay maaaring matagpuan kahit sa mga simpleng bagay, sa mga tao na nagmamalasakit. Sa mga pagkakataong kami ay nabibigyan ng pagkakataon na makatulong sa iba, sa mga himala na nangyayari sa paligid namin, gabayan mo kami upang makilala ang iyong mga gawa. Hayaan mong makita namin ang iyong mga palatandaan sa mga sitwasyon na tila walang pag-asa. O Diyos, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, palakasin mo ang aming pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nalilito, bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang iyong boses sa gitna ng ingay ng mundong ito. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, naway makatagpo kami ng katahimikan sa iyo. Ipinagdarasal namin na iyong ipakita ang iyong mga palatandaan sa mga pagkakataong kami ay humihingi
ng tulong. Tinuturuan mo kami na maging mapagpasalamat sa mga biyayang natamo at naway hindi namin kalimutan ang mga ito sa aming buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, tulungan mo kaming makita ang kabutihan sa lahat ng bagay. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, sana'y maipaalala mo sa amin ang mga oras na kami ay iyong tinugunan. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw at sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay umaasa na kami ay patuloy na magiging bahagi ng iyong plano. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataon kung saan kami ay iyong tinulungan. Ipinapanalangin namin na iyong buksan ang aming mga puso at isipan upang makita ang iyong mga palatandaan na maaring hindi namin napapansin. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay lumalapit sa iyo ng may taos pusong puso. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway iyong ihandog ang aming mga puso ng lakas at katiyakan. Sa gitna ng mga unos at pagsubok, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming kanlungan at ang aming lakas. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, tulungan mo kaming makahanap ng mga aral at mga pagkakataon na magpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Ipinapahayag namin ang aming mga pangarap at mga pagnanais, ngunit sa iyong kalooban, hayaan mong magpatuloy kaming umunlad at lumago. Sa bawat pagkakataon na kami ay naguguluhan, naway iyong ipahayag ang iyong kalooban sa mga simpleng senyales na maaring hindi namin napapansin. Ipinapanalangin namin na sa aming mga desisyon, kami ay makakakita ng mga palatandaan na magbibigay gabay sa aming mga hakbang. O Diyos, ang iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa aming mga landas at sa tuwing kami ay nagdarasal, kami ay humihingi ng iyong karunungan at patnubay. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming magsanay ng pasensya at pagtitiwala. Naway makita namin ang iyong mga kamay na kumikilos sa mga sitwasyon na tila hindi namin kayang harapin. Sa mga pagkakataong kami ay bumabagsak, ipaalala mo sa amin na ikaw ay nandyan upang kami ay buuin muli. Ang mga tao sa aming paligid, Diyon namin Diyos ang desendro at pamilya ay kiyong mabiyaya na dapat naming pahalagahan. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, bigyan mo kami ng mga taong handang makinig, umunawa at magbigay ng suporta. Sa mga oras na kami ay nag-iisa, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang. Ipinapanalangin namin na maging ilaw din kami para sa iba na sa aming mga salita at gawa, maipadama namin ang iyong pagmamahal at habag. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga mahihirap na desisyon, bigyan mo kami ng malinaw na pananaw. Naway matutunan naming maging mapagpasalamat sa mga biyayang aming natamo kahit na sa mga pagkakataong tila ito ay mga pagsubok. Ang iyong mga plano ay higit na mataas kaysa sa aming mga plano at kami ay nagtitiwala na sa tamang panahon ang lahat ng ito ay magiging malinaw. Hayaan mong makita namin ang iyong mga palatandaan sa mga bagay na tila walang halaga, ngunit sa katunayan ay may mga malalim na kahulugan. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, iparamdam mo sa amin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapayapaan. Sa mga oras na kami ay napapaligiran ng takot at pag-aalinlangan, sana'y kami ay makatagpo ng lakas sa iyong mga pangako. Sa mga pagkakataong kami ay bumabalik sa iyo, naway pakalmahin mo ang aming mga puso at isipan. Ipinapanalangin namin na sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay makakita ng mga palatandaan na nag-uugnay sa iyong pagmamahal at pagkilos sa aming buhay. Sa bawat gabi na kami ay natutulog, ipanalangin namin na sana'y makatagpo kami ng kapayapaan sa iyong presensya
Sa mga oras na kami ay nagigising, sana'y maging inspirasyon ang bawat bagong araw upang ipagpatuloy ang aming mga pangarap at misyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming makahanap ng lakas mula sa iyong mga pangako. At sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaalaman upang kami ay makagawa ng mga tamang desisyon. O Diyos, kami ay nananalangin na ikaw ang patuloy na maging gabay ng aming mga buhay. Naway iyong buksan ang aming mga mata upang makita ang mga palatandaan ng iyong pagkilos sa bawat araw. Sa mga pagkakataong kami ay nagdaranas ng mga pagsubok, sana'y makahanap kami ng pag-asa at lakas sa iyong mga salita. Ipinapanalangin namin na kami ay maging mas mapagpasalamat at mapagmasid sa lahat ng mga biyayang aming natamo. Sa aming mga paglalakbay, ituro mo sa amin na ang tunay na halaga ng buhay ay nasa mga simpleng bagay na nagdadala ng saya at kapayapaan. Sa bawat hakbang, kami ay umaasa na ikaw ang aming kasama at sa bawat araw, kami ay patuloy na magiging bahagi ng iyong dakilang plano. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong imbitahan kayong lumingon at magmuni-muni sa mga kaganapan at karanasan sa inyong buhay. Madalas nating hinahanap ang mga tanda ng presensya ng Diyos sa mga malalaking pangyayari o makabuluhang pagbabago, ngunit hindi natin napapansin na ang kanyang mga gawa ay nasa mga simpleng detalye ng ating araw-araw na buhay. Sa mga pagkakataon ng pagdududa at pagsubok, maaaring hindi natin agad makita ang kanyang mga hakbang, ngunit ang katotohanan ay siya ay palaging kumikilos para sa ating kabutihan. Isipin ninyo ang mga maliliit na biyayang natamo ninyo, ang ngiti ng isang kaibigan, ang tulong mula sa isang estranghero, o kahit ang mga pagkakataon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating mga puso at isipan. Sa likod ng mga simpleng bagay, naroon ang kanyang kamay, patuloy na nagtuturo at nagtutuwid sa ating landas. Bawat araw ay may dalang mga pagkakataon upang maramdaman ang kanyang pagmamahal at presensya. Huwag nating hayaang lumipas ang mga pagkakataong ito na hindi natin pinahahalagahan. Kadalasan, ang ating mga mata ay nakatuon sa mga bagay na hindi natin nakamit o sa mga panalangin na tila hindi nasasagot. Ngunit sa gitna ng ating mga pagninilay, dapat din nating bigyang pansin ang mga bagay na nagbago sa ating mga puso. Ang pagunlad ng ating pananampalataya, ang mga pagbabago sa ating pananaw sa buhay, at ang mga pagkakataong tayo ay nagiging mas mapagbigay at mapagpatawad, ito ay mga tanda na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Minsan, ang mga pagsubok at mga hamon ay tila mga hadlang, ngunit dapat nating tandaan na ang mga ito rin ay mga pagkakataon upang mas makilala natin ang ating sarili at ang ating Diyos. Sa mga panahong tayo ay natutukso na mawala ng pag-asa, naroon ang Diyos na nagbibigay ng lakas at katatagan. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng mga bagong oportunidad at mga aral na hindi natin inaasahan. Tayo ay inanyayahan na makita ang mga pagkakataong ito bilang mga yaman, mga pagkakataon na magpatuloy sa ating paglalakbay kasama ang Diyos. Habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, mahalaga ang ating pag-uusap sa Diyos. Huwag tayong matakot na magtanong, mag-iyak o kahit magalit. Ang ating mga damdamin ay bahagi ng ating pagkatao at ang Diyos ay nariyan upang pakinggan ang ating mga sigaw at daing. Sa Kanya, hindi tayo nag-iisa. Ang Kanyang mga pangako ay nananatili at ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating madilim na daan. Sa mga susunod na araw, subukan ninyong maging mapanuri sa mga maliliit na bagay.
hanapin ang mga palatandaan ng kanyang pagmamahal at pagkilos. Maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natamo kahit gaano pa ito kaliit. Tanggapin natin ang hamon na maging mas mapagbigay at mas mapagpatawad at makita ang mga pagkakataon na makapaglingkod sa iba. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, naway dalhin natin ang mga aral na ito sa ating mga puso at isipan. Ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho sa ating mga buhay at tayong lahat ay mayroong bahagi sa kanyang dakilang plano. Huwag nating kalimutan na sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, naroon ang Diyos na nagmamasid, nagtuturo at nagmamahal sa atin. Sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, tayo ay inanyayahan na lumakad kasama siya, na may pananampalataya at pag-asa. Maging bukas tayo sa mga bagong karanasan at mga aral na maaaring dumating. Tayo ay patuloy na lumakad sa liwanag ng kanyang pagmamahal. Sa bawat hakbang, isaisip natin na ang Diyos ay kasama natin, nagtatrabaho sa ating mga puso at buhay. Naway, ang ating pananampalataya ay lumago at ang ating mga mata ay buksan sa mga biyayang kanyang ipinagkakaloob. Amen. Ngayon ay gagawa tayo ng pangalawang panalangin. Sa isang ito ay nais kong mag-concentrate ka at mag-isip tungkol sa kung ano ang pinakagusto mo. Ang panalangin ito ay para sa Diyos na makapasok sa iyong tahanan at sa iyong buhay. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Naglalakbay sa daan ng pananampalataya, hinahangad ang iyong liwanag at gabay. Sa aming mga tahanan at sa aming mga puso, nais naming magbigay ng puwang para sa iyo, ang aming Diyos at tagapagligtas. Aming pinagmumula ng lakas, kami ay nagtataguyod ng isang sagradong espasyo kung saan makakapagsimula ang iyong presensya. Ipanginoon, sa pagtanggap sa iyo sa aming tahanan, kami ay nag-aanyaya sa iyong banal na espiritu na pumasok at maghari sa bawat sulok ng aming buhay. Nais naming ang aming tahanan ay maging kanlungan ng pagmamahal, pagkakaisa at kapayapaan. Turuan mo kami, O Diyos, kung paano namin maihahanda ang aming mga puso at isip upang maging angkop na tahanan para sa iyo. Sa bawat pagkilos at desisyon na aming gagawin, naway ang iyong kalooban ang mangyari. Sa aming paglalakbay na ito, huwag mo kaming kalimutan sa kahalagahan ng panalangin. Ipinagpapasalamat namin ang pagkakataong makipag-usap sa iyo sa mga oras ng saya at sa mga oras ng pagsubok. Patnubayan mo kami sa mga uri ng panalangin na maaari naming isagawa sa aming tahanan upang ang bawat salita at pagninilay ay maging tulay sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Naway ang aming mga panalangin ay maging isang awit ng pasasalamat, paghingi ng tulong at pagsamba na umaabot sa iyong trono. Sa aming pamilya, naway maging matatag ang aming samahan sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pananampalataya. Turuan mo kaming ipasa ang mga aral ng iyong salita sa susunod na henerasyon upang sila rin ay lumago sa kanilang pananampalataya. Naway ang pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa mga serbisyo ay maging pagkakataon namin upang magbahagi ng pagmamahal at pananampalataya na nag-uugnay sa aming mga puso sa iyong biyaya. Panginoon, sa bawat araw, naway maging tapat kami sa pagpapahayag ng aming pasasalamat at pagsamba. Sa mga simpleng bagay na aming natatamo, mula sa maliliit na biyaya hanggang sa malalaking milagro, tulungan mo kaming ipakita ang aming pagpapahalaga sa iyo. Naway ang aming mga puso ay laging puno ng pasasalamat na nagiging inspirasyon sa iba na makita ang iyong kabutihan. At sa huli, O Diyos, naway magkaroon kami ng pusong bukas at tapat na relasyon sa iyo. Sa bawat takot, pagdududa at pangarap na aming dala, naway makahanap kami ng kapanatagan sa iyong mga kamay.
Ibigay mo sa amin ang lakas na ipahayag ang aming mga nararamdaman at tulungan mo kaming maging tapat sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Sa lahat ng ito, kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong walang hanggang pagmamahal at awa. Amen. O Diyos, sa harap mo kami ay lumalapit puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa aming mga tahanan, nais naming ipahayag ang aming taus-pusong pagnanais na ikaw ay pumasok hindi lamang bilang isang bisita, kundi bilang ang sentro ng aming buhay. Sa bawat sulok ng aming tahanan, sa bawat ngiti at luha, kami ay humihiling na ang iyong presensya ay maghari, magbigay liwanag at gabay sa aming mga desisyon at pagkilos. Sa aming paglalakbay, kami ay lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, O Ama. Alam naming ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang mahalagang ugnayan sa iyo. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, sa mga oras ng saya at sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, kami ay naglalakas loob na ipahayag ang aming mga saloobin at damdamin sa iyo. Sa aming tahanan, ipinapanalangin namin ang bawat kasapi ng pamilya, naway magpatuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga uri ng panalangin, mga panalangin ng pasasalamat, pagsisisi at mga kahilingan. O Diyos, sa aming mga puso ay naglalaman ng pagnanais na magsama-sama bilang isang pamilya sa mga aktibidad ng pananampalataya. Nais naming maging mas malapit sa isa't isa at sa iyo. Sa mga oras ng pagbabasa ng Biblia, pagdarasal at pagdalo sa mga serbisyo, naway ang mga aral na aming matutunan ay maging gabay sa aming buhay. Tulungan mo kami na maging inspirasyon sa bawat isa na sa aming mga pagkilos at salita, makita ang iyong pagmamahal at kabutihan. Sa mga pagkakataong kami ay nagpapahayag ng pasasalamat, O Diyos, naway ang aming mga puso ay punuin ng pagpapahalaga sa lahat ng iyong mga biyaya. Sa bawat araw na lumilipas, tulungan mo kaming makita ang mga maliliit na bagay na nagdadala ng kaligayahan at kapayapaan sa aming tahanan. Naway sa aming mga awit at pagsamba, maipahayag namin ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyo. O Diyos, sa mga susunod na henerasyon, nais naming ipasa ang mga aral na iyong itinuro sa amin. Tulungan mo kaming maging mga guro sa aming mga anak, na sa bawat kwento ng iyong kabutihan at pagmamahal, sila ay mahikayat na sundan ang iyong mga yapak. Naway ang mga aral ng pananampalataya ay maging bahagi ng kanilang paglaki at maging gabay sa kanilang mga desisyon sa hinaharap. At sa huli, O Diyos, kami ay humihiling ng isang pusong bukas at tapat na relasyon sa iyo. Sa aming mga takot, pagdududa at mga pangarap naway hindi kami matakot na lumapit sa iyo. Tulungan mo kaming ipahayag ang aming mga damdamin at sa ganitong paraan matanggap namin ang iyong mga biyaya at pagmamahal. Sa lahat ng ito, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin, umaasa at nagtitiwala sa iyong kabutihan. Amen. O Diyos, na makapangyarihan, sa harap mo kami ay lumalapit puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa aming mga puso, isinasaalang-alang namin ang kahalagahan ng iyong presensya sa aming mga tahanan at sa aming mga buhay. Kami ay nagtitipon dito, nag-aalay ng aming mga saloobin at mga pangarap sa iyong mga kamay na nagnanais na ikaw ay pumasok at mamuhay sa aming mga puso. Panginoon, sa aming pagtanggap sa iyo sa aming tahanan, kami ay naglalayong gawing sagrado ang bawat sulok ng aming tahanan, isang lugar kung saan ang iyong pagmamahal at liwanag ay nangingibabaw. Nais naming maglaan ng espasyo para sa iyo upang sa bawat pagpasok at paglabas maramdaman namin ang iyong gabay at bendisyon. Tulungan mo kaming ihandog ang aming tahanan bilang isang kanlungan ng kapayapaan at pananampalataya kung saan ang bawat kasapi ng pamilya ay makadarama ng iyong presensya.
Sa aming pagdarasal, O Diyos, kami ay humihingi ng tulong upang ang aming mga panalangin ay maging makapangyarihan at puno ng pananampalataya. Nais naming magtagumpay sa pagbuo ng mas malalim na ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga salita at pagsasalang-alang na aming iniaalay. Sa bawat pagkakataon ng panalangin, naway matutunan naming maging bukas sa iyong mga mensahe at pag-ibig. Sa pagbuo ng pananampalataya sa aming pamilya, kami ay nag-aalay ng aming mga oras upang magsama-sama sa mga aktibidad na magpapatibay sa aming ugnayan sa iyo. Ang pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa mga serbisyo ay nagiging pagkakataon upang kami ay maging mas malapit sa isa't isa at sa iyo. Naway bigyang diin mo ang halaga ng pagkakaroon ng sama-samang pananampalataya sa aming tahanan, upang ang bawat isa ay makaramdam ng inspirasyon at gabay mula sa iyo. Panginoon, kami ay nagpapahayag ng aming pasasalamat at pagsamba sa iyo. Sa bawat umaga at gabi, nais naming ipakita ang aming pagpapahalaga sa mga biyayang aming natamo. Magsilbing alaala sa amin ang mga pagkakataong kami ay nagtipon upang purihin ka at pasalamatan sa lahat ng iyong ginawa. Naway maging bahagi ng aming araw-araw ang pagpapahayag ng aming pasasalamat sa iyo na nagbibigay diin sa aming mga puso ang halaga ng iyong mga biyaya. Sa pagtuturo ng iyong mga aral sa aming mga anak, kami ay humihiling ng karunungan at lakas. Nais naming ipasa ang mga mahahalagang aral ng pananampalataya sa susunod na henerasyon upang sila ay lumaki na may takot at pag-ibig sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang mga salita at paraan upang maiparating ang iyong mga mensahe sa kanilang mga puso, na sila ay maging matatag na mga tagapagtanggol ng iyong katotohanan. Sa huli, O Diyos, naway magkaroon kami ng pusong bukas at tapat na relasyon sa iyo. Ang pagkilala sa aming mga takot, pagdududa at mga pangarap ay mahalaga upang kami ay matutong lumapit sa iyo ng buong puso. Nais naming ipahayag ang aming mga saloobin at damdamin upang sa aming paglapit, makuha namin ang iyong mga biyaya at liwanag na kailangan namin sa aming paglalakbay. Aming Diyos, sa lahat ng ito kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong mga plano at layunin para sa amin. Patuloy kang manahan sa aming mga tahanan at sa aming mga puso at gawing gabay ang iyong liwanag sa aming mga landas. Amen. O Diyos na makapangyarihan, sa aming mga puso ay mayroong pagnanais na ikaw ay pumasok sa aming tahanan at sa aming mga buhay. Sa bawat sulok ng aming tahanan, kami ay humihiling ng iyong presensya upang ito ay maging sagradong espasyo na puno ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa. Sa aming mga pagsasama, kami ay naglalaan ng oras upang magdasal, upang makipag-ugnayan sa iyo at ipahayag ang aming mga pangangailangan, pasasalamat at mga hangarin. O Amang Banal, sa araw-araw na aming paglalakbay, naway mapuno ang aming tahanan ng mga pagkakataon upang magpahayag ng aming pasasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya. Sa mga simpleng bagay, sa mga hamon at tagumpay, kami ay natutong magpuri at sumamba sa iyo. O tulungan mo kaming makita ang mga dahilan upang magpasalamat kahit sa mga pagkakataong tila madilim ang aming paligid. Sa aming pamilya, kami ay nagsasama-sama hindi lamang sa mga tawanan at saya, kundi pati na rin sa mga pag-aaral ng iyong mga salita. Naway maging inspirasyon kami sa isa't isa upang mas mapalalim ang aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Sa bawat pagbabasa ng Biblia, sa bawat pagdalo sa mga serbisyo, naway magpatuloy ang aming pagkakaisa sa iyong pangalan. O Diyos, sa pagtuturo ng mga aral ng iyong salita sa aming mga anak, kami ay humihiling ng karunungan at lakas. Nais naming ipasa sa kanila ang mga mahahalagang aral ng pananampalataya upang sila rin ay lumago sa kanilang relasyon sa iyo. Naway, maging matatag sila sa kanilang mga pananampalataya at maging ilaw
sa kanilang mga kapwa. Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay, naway magkaroon kami ng pusong bukas at tapat na relasyon sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, nagdududa o nag-aalinlangan, tulungan mo kaming ipahayag ang aming mga saloobin sa iyo. Nais naming maging tapat sa aming mga hangarin at pangarap upang sa ganitong paraan, mas lalo naming maramdaman ang iyong pagmamahal at gabay. O Diyos, sa aming paglalakbay na ito, kami ay umaasa na patuloy mong ipagkakaloob ang iyong presensya sa aming tahanan at buhay. Naway maging tahanan kami na puno ng iyong liwanag, pagmamahal at pagkakaisa, at sa lahat ng aming mga gawa, naway ikaw ang aming maging sentro. Amen. O Diyos na makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa aming mga tahanan, nais naming buksan ang aming mga puso at isipan upang ikaw ay pumasok at manatili sa aming mga buhay. Sa bawat sulok ng aming tahanan, naway maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay ng liwanag, kapayapaan at pagmamahal. Panginoon, sa pagtanggap sa iyo sa aming tahanan, kami ay naglalayong gawing sagradong espasyo ang aming paligid. Nais naming ihandog ang aming tahanan bilang isang kanlungan ng iyong mga aral at pagmamahal. Ituro mo sa amin kung paano namin maihahanda ang aming mga puso at isipan upang maging bukas sa iyong mga mensahe, at sa mga pagkakataong ito, naway patuloy kaming madala sa mas malalim na pagkakaunawaan ng iyong kalooban. Sa aming mga panalangin, kami ay humihingi ng iyong gabay at tulong. Ituro mo sa amin, O Diyos, ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa iyo. Naway maging tapat ang aming mga salita at intensyon sa bawat pagkakataon na kami ay nananalangin. Sa mga simpleng dasal at taimtim na pagninilay, bigyang diin mo sa aming mga puso ang kahalagahan ng panalangin bilang tulay sa aming relasyon sa iyo. Sa bawat miyembro ng aming pamilya, hangad namin na magkaisa sa pananampalataya. Naway ang mga aktibidad na aming isinasagawa tulad ng pagbabasa ng banal na kasulatan at pagdalo sa mga serbisyo ay maging pagkakataon upang mas mapalalim ang aming samahan at ugnayan sa iyo. Hayaan mo kaming lumago bilang isang pamilya na sama-samang naghahanap ng iyong liwanag at katotohanan. O Diyos, sa aming mga pagsamba at pagpapahayag ng pasasalamat, naway mapuno ang aming tahanan ng mga awit ng papuri at mga panalangin ng pasasalamat. Tumulong ka sa amin na ipahayag ang aming mga pasasalamat sa araw-araw, hindi lamang sa mga biyayang natamo, kundi pati na rin sa mga pagsubok na nagpatibay sa amin. Sa bawat hakbang, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya. Sa aming mga anak, nais naming ipasa ang mga aral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang maipasa ang mga mahahalagang aral ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Naway maging inspirasyon kami sa kanila na sa kabila ng mga hamon ng buhay, ang iyong pagmamahal at mga aral ang magiging gabay nila. Panginoon, hinihiling namin na bigyan mo kami ng pusong bukas at tapat na relasyon sa iyo. Sa mga takot, pagdududa at mga pangarap na aming dinadala, naway maging matatag ang aming tiwala sa iyo. Ituro mo sa amin kung paano namin maipapahayag ang aming mga saloobin at damdamin upang mas lalo naming maramdaman ang iyong pagmamahal at biyaya sa aming mga buhay. Sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at pagmamahal na sa bawat hakbang namin sa aming buhay at tahanan, ikaw ang aming magiging gabay. Amen. O Diyos na makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo sa panalangin, puno ng pag-asa at pananampalataya na sa bawat salin ng aming mga saloobin at damdamin, ikaw ay pumasok sa aming tahanan at sa aming mga buhay.
Sa bawat sandali na kami ay nagtitipon, kami ay humihiling na ang iyong presensya ay maging gabay at ilaw sa aming daan. Aming hinihiling na ang aming tahanan ay maging isang sagradong lugar, puno ng pagmamahal at pagkakaisa kung saan ang iyong mga aral at biyaya ay aming maipapasa sa susunod na henerasyon. O Diyos, bigyang diin mo sa amin ang kahalagahan ng pagtanggap sa iyo sa aming tahanan. Naway maging sentro ka ng aming pamilya at sa bawat sulok ng aming tahanan, kami ay nananabik na maramdaman ang iyong presensya. Sa mga simpleng sandali ng aming araw-araw, tulungan mo kaming ipakita ang aming pagnanais na ang aming tahanan ay maging tahanan ng kapayapaan at kasiyahan kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay nakakaranas ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga panalangin na aming isinasagawa, tulungan mo kaming maging tapat at bukas sa iyo. Naway maging daan ang aming mga panalangin upang mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagdarasal, bigyan mo kami ng lakas na ipahayag ang aming mga takot, pagdududa at mga pangarap. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo, humihingi ng iyong gabay at tulong. Salamat sa mga pagkakataong kami ay maaaring makipag-usap sa iyo at magbigay pugay sa iyong kadakilaan. O Diyos, kami rin ay humihiling na ang aming pamilya ay magsama-sama sa pananampalataya. Naway maging inspirasyon ang bawat aktibidad na may kaugnayan sa iyo, tulad ng pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa mga serbisyo upang mapalalim ang aming samahan. Sa bawat sandali ng aming pagsasama, tulungan mo kaming itaguyod ang pagkakaunawaan at pagmamahalan sa isa't isa bilang mga anak mo na nagkakaisa sa layunin na magbigay ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Sa pagpapahayag ng aming pasasalamat at pagsamba, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at tapat sa aming mga puso. Naway ang aming mga pasasalamat ay hindi lamang sa mga malalaking biyaya, kundi pati na rin sa mga maliliit na bagay na madalas naming nalilimutan. Sa araw-araw, bigyan mo kami ng pagkakataon na ipahayag ang aming pasasalamat sa iyo, na nagsisilbing paalala ng iyong mga kabutihan sa aming mga buhay. At sa huli, O Diyos, kami ay humihiling na kami ay magkaroon ng pusong bukas at tapat na relasyon sa iyo. Naway maging malinaw ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo na kung saan kami ay hindi natatakot na ipahayag ang aming mga saloobin at damdamin. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, bigyan mo kami ng lakas at katatagan. Sa mga oras ng ligaya, tulungan mo kaming maging mapagpasalamat. Patuloy kaming humihiling sa iyo, O Diyos, na pumasok sa aming tahanan at sa aming buhay at naway ang iyong presensya ay magdala ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal sa aming puso. Amen.